Sinabi ng sarili kong kapatid sa harap ng lahat, ikaw ang pinakamalaking kahihiyan ng pamilya. Pero hindi niya alam ang lihim na magpapabagsak sa kanila. Ako si Lara, 27 taong gulang. Lumaki ako sa isang pamilya kung saan akala ko ang dugo ang pinakamalakas na koneksyon ng tao. Pero mali pala ako. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nanggagaling sa kaaway kundi sa mga taong tinatawag mong pamilya. Noong bata ako, lagi kong naririnig ang pangalan ng kapatid kong si Marco na parang siya ang pinakamagaling sa amin. Si Marco matalino. Si Marco may pangarap. Si Marco magiging matagumpay. Ako ang laging nasa gilid. Kapag may magandang nangyari kay Marco, may handaan. Pero kapag ako ang may achievement, ang sagot lang ni Mama ay, okay lang yan. Huwag kang masyadong umasa, baka ma-disappoint ka. Masakit marinig iyon mula sa sariling ina. Pero hindi ako sumuko. Habang ang pamilya namin ay iniisip na wala akong mararating, tahimik akong nagtrabaho. Nag-ipon ako. Nag-aral ako gabi-gabi pagkatapos ng trabaho. Walang nakakaalam na may pinaplano akong malaking bagay. Isang araw, inimbitahan ako sa isang malaking family gathering. Akala ko simpleng reunion lang. Pero pagdating ko, nakita ko ang buong pamilya ko, pati mga kamag-anak. Nakangiti si Mama. Lara, buti dumating ka. May sasabihin kami sa lahat. Napangiti ako. Bakit po? May celebration. Tumawa si Marco. Pero hindi iyon masayang tawa. Yung tawang may pangmamaliit. Celebration. Para saan? Wala naman siyang napapatunayan. Biglang tumahimik ang paligid. Parang maielo na bumalot sa buong sala. Tumingin ako sa kanya. Marco, ano bang ibig mong sabihin? Lumapit siya at mumiti. Gusto mo ba talagang sabihin ko? Hindi ako sumagot. At doon niya binitawan ang mga salitang hindi ko malilimutan. Simula bata tayo, ikaw ang pinakamalaking kahihiyan ng pamilya. Wala kang pera, wala kang pangalan, wala kang ambisyon. Lagi kang nagpapanggap na may mararating ka. Nanlaki ang mata ko. Narinig ko ang bulungan ng mga kamag-anak. May ilan na umiwas ng tingin. May ilan na natawa. Pero ang pinakamasakit. Tumango si Mama. May punto naman ang kapatid mo. Parang may pumutok sa dibdib ko. Yung taong dapat unang maniwala sa akin. Siya pa ang unang sumira sa akin. Nanginginig kong sabi. Talaga po bang ganyan ang tingin niyo sa akin? Umiling si Mama. Anak, tanggapin mo na. Hindi lahat magiging espesyal. Napayuko ako. Pinipigilan ko ang luha ko. Pero bago ako tuluyang umalis, humarap ako kay Marco. Sigurado ka ba sa lahat ng sinabi mo? Tumawa siya. Ano ngayon? May ipagmamalaki ka ba? Tahimik akong ngumiti. Meron. Nagulat sila. Kinuha ko ang isang folder sa bag ko. Hindi nyo alam pero nitong nakaraang 5 taon, may tinatayo akong negosyo. Napakunot no sila. Binuksan ko ang folder. Ngayon, ako ang may-ari ng kumpanyang nakipagpartner sa pinakamalaking investor sa lungsod. Biglang nawala ang ngiti ni Marco. Impossible. Tiningnan ko siya. Bakit? Dahil akala mo wala akong kakayahan. Lumapit ako sa mesa. Habang kayo ay abala sa pagtawa sa akin, ako naman ay abala sa pagpapatunay sa sarili ko. Tahimik ang lahat. Pero hindi pa doon natapos. May isa pa akong inilabas. Isang dokumento. At doon nagbago ang lahat. Teka, sabi ni Mama habang binabasa ang papel. Ano to? Humina ako ng malalim. Ito ang titulo ng bahay na tinitirhan natin. Napatigil sila. Bahay natin. Tumango ako. Opo. Binili ko ito 2 taon na ang nakaraan. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi pwede. Akala namin. Akala niyo wala akong pera, putol ko. Akala niyo wala akong nararating. Lumapit ako kay Mama. Alam niyo ba kung bakit hindi ko sinabi? Walang nagsalita. Kasi gusto kong malaman kung may maniniwala sa akin kahit wala akong ipinapakita. Napaluha ako. At ngayon alam ko na ang sagot. Tahimik ang buong kwarto. Lumapit si Mama sa akin. Lara anak eh. Pero umatras ako.
Ma, buong buhay ko hinintay ko na sabihin niyo na proud kayo sa akin. Tumulo ang luha ko. Pero ngayon, natutunan ko na hindi ko kailangan ng papuri mula sa taong unang sumuko sa akin. Walang nagsalita. Si Marco na dati ay puno ng yabang, yumuko. Lara, mali ako. Tumingin ako sa kanya. Alam mo kung ano ang pinakamahirap patawarin, Marco? Tahimik siya. Hindi yung pang-insulto. Kung hindi, yung ginawa mong maniwala ako na baka tama ka. Natahimik siya. Dahil alam niyang totoo iyon. Lumipas ang mga taon. Hindi naging perpekto ang pamilya namin. May mga sugat na hindi agad nawawala. Pero natutunan ko ang isang bagay. Hindi lahat ng pamilya ay magiging sandalan mo. Minsan, kailangan mong maging sariling lakas mo. Ang taong minamaliit ngayon ay maaaring siya pala ang tahimik na umaangat. Huwag mong husgahan ang isang tao sa kung ano ang nakikita mo ngayon. Dahil minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay nangyayari sa katahimikan habang ang mundo ay abala sa pagtawa sa iyo.